Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Bihag ng Bilyonaryo. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Part 15. Ang ulan ay isang mahinang tagiktik sa payong, ngunit iyon lamang ang tunog na narinig ni Tali. Hindi niya narinig ang tunog ng sinasabi ng pari sa sermon, o ang lahat ng magagandang salita na ibinahagi ng mga taga-suporta. Nalunod ang lahat sa ingay ng ulan at sa sariling singhot. Kinapit siya ni Lucas sa tagiliran niya gamit ang braso nito sa bewang niya. Kahit na hindi niya kilala si Mr. Suarez, ang mabait na mga salita ng mga kaibigan at well-wishers ay nagbigay sa kanya ng sapat na impormasyon na kailangan niyang malaman tungkol sa kahangahangang lalaking ito. Not to mention na simula ng 2 buong araw na nakauwi si Tali ay halos hindi na ito nakapagsalita sa kanya. Ang mga bagay ay halos pareho sa bahaging iyon. Asar pa rin sa kanya ang kanyang kapatid, at ang kanyang ina ay naging abala sa pamilya, mga kaibigan at media, na pinag-uusapan ang kanyang asawa at ang kanyang anak na bumalik. Sinubukan niyang nariyan para sa kanya sa abot ng kanyang makakaya, ngunit itinulak siya nito palayo sa bawat pagkakataon na mayroon din siya. Hindi niya ito sinasadya, ngunit ito ang kanyang mekanismo ng pagluluksa. Gayunpaman, sinubukan niyang maging doon para sa kanya. At kahit hindi siya kinakausap ni Amy, buti na lang pinapasok siya ng kanyang ina kapag bumisita siya. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob sa kanya tulad ni Amy. Sa isip ni Amy, pareho silang makasarili para maniwala ang lahat na kinidnap si Tali. Ang pagkakasala ay isang malapit na kaibigan din. Ang kanyang pagkakasala ay hindi malayo sa tuwing ang katotohanan ay naging totoo. Ngunit ito ay dapat na ganito. Wala na siyang magagawa para ayusin ito, maliban na lang na nandyan si Tali sa mga panahong kailangan siya nito. Nakatitig sa kanya ang mga mata mula sa kabuuan. Ang ilan ay nakikiramay, ang ilan sa pagsisiyasat para sa kung ano ang katotohanan, na natutunan nila pagkatapos ng kanyang pag-uwi, at ang ilan ay naghihingalo na lamang upang makipag-usap sa kanya. Siya, gayunpaman, ay hindi nais na gawin ito ng labis. Mayroon bang sinuman sa mga naulilang miyembro ng pamilya ang gustong magbahagi ng ilang salita? Tanong ng pari na umaasang tumingin sa paligid. Ang nakakatawa, lahat sila maliban kay Tali ay nagsalita, kaya ito ang paraan niya para ilabas siya. Gayunpaman, kahit na malaman ito, si Tali ay nanatiling nakadikit sa tagiliran ni Lucas, hindi man lang kumikilos para sumulong. Mas dumami ang mga mata sa kanya ngayon pero wala siyang pakialam. Hindi niya mahanap sa kanyang sarili na pumunta doon at magsalita tungkol sa buhay ng kanyang ama na para bang nandito siya sa mga huling araw nito. Marami siyang gustong sabihin, ngunit hindi niya magawang magbitaw kahit isang salita. Mayroon akong ilang bagay na sasabihin, matapang na sabi ng isang pamilyar na boses sa tunog ng ulan, at ang katawan ni Tali ay tumigas ng husto sa mismong tono nito. Kilalang kilala niya ang boses na iyon, at napakatagal na niyang hindi narinig. Liam, parang nag-aapoy ang dibdib ni Lucas, hinila ni Tali ang ulo niya mula sa kinaroroonan niya para tingnan ang direksyon ng dati niyang kaibigan. Napakatagal na masyadong mahaba, at parang pareho lang siya. Maliban ngayon, tumingin siya ng isang maliit na buffer sa kanyang mga braso at balikat, na para bang siya ay nag-eehersisyo ng husto. Siguradong na-stress siya, pagmamasid ni Tali. Pumupunta lang siya sa gym kapag sobrang stress na siya. Marahil ang kanyang pagkawala ay higit na nagawa sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng kakilakilabot. Simula nang nakauwi na siya, hindi na niya ito nakontak, o nag-abala man lang na suriin ang kanyang mga mensahe.
Siguradong sinubukan niyang puntahan siya at hindi niya alam. Hindi ba dapat nasa California na siya ngayon? Siyempre siya. Sabay sana silang aalis. Naantala ba niya ang kanyang paglalakbay para sa kanya? Ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi iniisip ni Tali, at araw-araw ay nakakahanap siya ng ibang bagay upang makonsensya. Ngunit imbes na pang-aalipusta o kung anong uri ng titig na puno ng puot na natatanggap niya sa nakalipas na oras, nginitian siya ni Liam, ang sikat nitong ngiti na laging nagpapangiti sa kanya. Lumabo ang paningin sa kanya ni Tali nang muling tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, at ang gusto lang niyang gawin ay tumakbo sa kanya at yakapin siya. Pero pakiramdam niya ay nakadikit siya sa gilid ni Lucas. Doon lang siya nakaramdam ng kapayapaan at ligtas. Mr. Suarez ay palaging tulad ng isang tagapagturo sa akin. Sinimulan niya, matagumpay na nakuha ang lahat ng atensyon mula kay Tali. Noong si Tali, ang aking matalik na kaibigan, ay nagturo sa akin ng sign language, natatandaan kong palagi siyang pinakamagagandang pakikipag-usap sa kanya. Tiyak na mayroon siyang sense of humor. Kumalakhak si Liam at nakakapagtakang kumulo ang dibdib ni Tali ng halos 2 segundo sa kakatawa, naaalala ang lahat ng biro ng kanyang ama para mapabilib si Liam. Tiyak na sila ay isang pares. Ito syempre, ay hindi napapansin ni Lucas mula noong umagang iyon nang makita ni Tali ang post, hindi na siyang umiti. Hindi niya mapigilan ang bahagyang selos na nararamdaman niya rito. Ngunit mabilis niyang inalis iyon matapos maalala ang setting at sitwasyon nilang lahat. Huli ko siyang nakita noong graduation namin, hindi ko alam na ito na pala ang huling pagkakataon. Napabuntong hininga si Liam na nakayuko. Ang pagkamatay ng ama ni Tali ay tiyak na isang napakasakit na balita para sa kanya. Ngunit ang isang bagay na alam ko ay na kung siya ay narito ngayon, siya ay tumingin sa lahat ng aming malungkot na mga mukha, at sinabi sa amin na iligtas ang aming mga luha para sa katapusan ng mundo, dahil walang paraan na kami ay maaaring maging alisin ang kanyang alaala. Iyon ay totoo, at iyon lang ang kailangang marinig ni Tali. Tama si Liam. Kung nandito ang daddy niya, hindi niya gugustuhing umiiyak sila para sa kanya. Ngunit paanong hindi niya magagawa? Ito ay natural lamang. Tiyak, panghahawakan niya ang magagandang alaala na magkasama sila, sa halip na isipin kung ano ang maaaring mangyari o dapat. Tapos na ang ginawa. Dapat lamang magkaroon ng puwang para sa pagpapagaling. Wala na mas kaunti. Di nagtagal, natapos ang service at napasandal si Tali sa itim na Range Rover ni Lucas habang kausap niya ang kanyang ina. Huminto na ang ulan, at simula noon ay sumisilip na ang liwanag ng araw sa likod ng mga ulap. Ngunit gusto ni Tali na lumayo ng kaunti ang araw. Dapat panatilihing madilim ang araw. Pagkatapos ng lahat, iyon ang araw na pinapahinga niya ang kanyang pinakamamahal na ama. Kita niya ang lapida mula sa kinaroroonan niya habang pinapaikot-ikot ang rosas sa pagitan ng kanyang mga daliri. Hindi niya mahanap sa kanyang sarili ang paghiga nito. Masyadong parang paalam. Ngunit hindi ba ang paalam ang unang hakbang sa pagpapagaling? Hindi ba't maaga o huli ay kailangan na niya? Napabuntong hininga, mabilis na tiningnan ni Tali kung saan nakatayo ang kanyang kasintahan at ang kanyang ina na nag-uusap habang nagpasya siyang maging matapang kahit minsan mula nang siya ay umuwi. Siya ay nasa ilalim ng anino ng kanyang ina o ni Lucas, at alam niyang kailangan niyang gawin ang isang bagay na ito ng mag-isa. Ito ay minsan lang. Huminga siya ng malalim, tumulak siya sa gilid ng van at dahan-dahang naglakad patungo sa sementeryo. Ang kanyang isip ay sumisigaw sa kanya upang tumakbo palayo, ngunit ang kanyang puso ay nais na gawin ito kailangan upang gawin ito. May mga taong nakiramay, habang ang iba naman ay nakatunganga lang habang naglalakad. Nakayuko si Tali, nakatitig lang sa rosas habang naglalakad. Nang nasa harap na siya nito, dahan-dahan siyang yumuko habang nakapikit ang kanyang mga mata ang pinakabagong anyo, hanggang sa makaharap niya ang daddy niya. Mapagmahal na ama, asawa at kaibigan. Ikaw talaga, bulong ni Tali habang dinadaanan niya ang kanyang kamay sa malamig at basang marmol. Muling namuo ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit ayaw niyang bumagsak pa ito.
Ang puso niya ay nag-uumapo sa walang katapusang pagmamahal para sa kanya habang sinisikap niyang ipakita ang isang matapang na mukha para sa kanya, dahil alam niyang iyon ang gusto niya. "Hey Dad," bulong niya sa kalahating tawa kalahating hikbi. "Ginawa ko ito." Napapikit ang mga mata niya sa instinct habang huminga ulit ng malalim. Kailangan niyang gawin ito. "I'm sorry wala ako dito noong umalis ka para sa bago mong journey, pero alam kong nasa puso mo ako nang gawin mo. Kaya ipinapangako ko na kahit saan ako magpunta, at kahit anong gawin ko, lagi kitang kasama. Mahal na mahal kita Daddy." Buong buo ang hikbi na kanina pa niyang pinipigilan, ngunit hindi niya ito sinubukang pigilan. "Ipinapangako kong ipagmamalaki kita, at pagkatapos magkaroon ng napakaraming oras para mag-isip, alam kong lagi akong gagawa ng mga desisyon ng matalino mula ngayon, at hindi para sa sarili kong mga pagnanasa. Alam ko rin na kung narito ka, sasabihin mo sa akin na dapat akong pumunta muli, at magsaya." Hindi napigilan ni Tali na matawa dito sa pamamagitan ng kanyang mga luha. Ang daming iyon ay hindi kapani-paniwalang totoo. Ngunit nakikita ko ang mga kahihinatnan na kinakaharap ng iba para sa aking mga desisyon, at nabubuhay ako at natututong gumawa ng mga bagay na mas mahusay. Isang anino ang lumitaw sa kanyang likuran, ngunit hindi niya ito pinansin. "Anyway, I should go now, nagugutom na ako." Tumawa ang anyo mula sa likuran niya dahil dito. "Goodbye Dad. Mahal na mahal kita," bumulong siya, nagpakawala ng malalim na buntong hininga habang nakapikit habang inilalapag ang rosas. Sa wakas ay nakaharap na siya nito. Takot na takot siya noon, ngunit ang paggawa nito ngayon ay nagpagaan sa kanyang pakiramdam. Sa totoo lang, parang nakikipag-usap siya sa kanyang ama, at sinasagot niya ito sa kanyang karaniwang nakakatawang paraan, pagkatapos ay nagtatapos sa kung gaano niya ito kamahal. Nang muli siyang tumayo, ngumiti siya sa lapida, siniil ng halik ang dalawang daliri niya at idiniin ang mga iyon sa bato. "Hanggang sa muli nating pagkikita," she signed with her hands bago pinakawalan ang huling hininga na kanina pa niya hawak. Ang sakit ay nakatayo pa rin sa kanyang puso, ngunit ito ay isang tulay na tumawid. Nagpaalam siya sa kanyang ama, kaya ngayon ay oras na upang harapin ang kanyang iba pang mga tukso. Gusto ng ilan na bawiin ang kanyang kapatid. "Akala ko hindi na kita makikita," sabi ng boses lalaki mula sa likuran niya at mas mabilis na umikot si Tali kaysa sa kidlat mismo. Hindi niya ito nakita pagkatapos niyang magsalita tungkol sa kanyang ama, kaya naisip niyang umalis na ito. Pagdating niya sa likod niya kanina, akala niya si Lucas iyon. Ngunit ito ay hindi, si Liam iyon. Right here. Walang pagdadalawang isip, yumakap siya sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Pinisil din niya ang kalahati hanggang mamatay ngunit wala siyang pakialam. Sobrang namiss siya ni Liam at ang pagkawala sa kanya ay naging pahirap para sa kanya. Una ay ang pag-inom pagkatapos ng isang buong linggo na lumipas at wala pa rin siya. Pero medicine student siya. Alam niya sa lahat ng tao ang epekto ng alkohol sa katawan ng tao. Kaya bumaling siya sa kanyang susunod na coping mechanism working out. At iyon lang ang ginawa niya. Araw-araw matapos maghanap ng walang katapusan at hindi pa rin siya makita. Palagi siyang may pag-asa. Sana balang araw makauwi siya sa kanya. At ginawa niya. Ang isang lalamunan na humiwalay ng ilang di pa ang layo mula sa kanila ay naghiwalay, at nakita ni Tali na si Lucas lamang iyon. For some reason medyo naiinis siya, pero napansin lang ni Tali dahil kilalang kilala niya ito. "Lucas, handa ka na bang umalis? Ihahatid na kita para may makakain," aniya, na parang halika na, aalis na tayo, kaysa isang tanong. "Actually, iniisip ko kung makakahabol ba tayo. Na-miss kita, gusto kong malaman lahat ng nangyari. Ang balita, social media, lahat ay nakakalito tungkol sa iyong pagbabalik." "I'm sorry, sino ito?" tanong ni Lucas habang lumalapit, hindi nagbabanta, kundi dahil sa curiosity lang. Alam niyang best friend niya ito. Baka siya itong Liam na pinagtatalunan nila. Ngunit nais niyang malaman kung gaano kalalim ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng makita kung paano siya kasama nito. "Oh, this is Liam. Liam, this is Lucas."
Napailing si Tali nang maalala niya ang araw na nag-away sila tungkol kay Liam. Lucas, Liam, sabay na tanong ng dalawa. Malinaw na naalala ni Liam noong gabing inimbitahan niya siya sa pub ni Charlotte, sinabi niya na gusto niyang makilala niya ang kaibigang si Lucas. Iyon ang gabing nawala siya. Sinabi ng bartender na hindi niya nakitang umalis ang mga ito matapos siyang pagbentahan ng inumin para sa kanilang dalawa. At ngayon himalang pagkatapos ng halos 2 buwan, bumalik siya kasama niya. Totoo kaya ang chismis na tumakas siya sa isang lalaki? O kaya, "Nice to meet you," tuyong sabi ni Liam habang nakipagkamay, saka bumalik kay Tali. "You know what? Naalala ko lang na may haharapin pala ako. Baka mamaya maabutan pa natin." Walang pag-aalinlangan na tumango si Tali. Oo naman. Natuwa lang siya na nawala ang tensyon. Sa huling yakap at tango kay Lucas tumalikod na si Liam at umalis. May hindi nadaragdagan. At gusto niyang malaman kung bakit. "Please Tali." Ngayon, sinubukan ni Liam sa nakalipas na 10 minuto na kumbonsihin si Tali na kumain ng lunch kasama niya, ngunit hindi ito nagtagumpay. Kahit na nakita siya ni Tali kahapon at nabigla tungkol sa ideya, nagbago ang mga bagay mula noon. Sa loob ng 24 na oras, 2 magkaibang pulis ang bumisita sa kanyang bahay, tila ang kaso tungkol sa di umano'y pagkidnap sa kanya ay muling binuksan. Heavens knows kung bakit, ngunit naramdaman ni Tali na may kinalaman dito ang isang lalaking kayumanggi ang mata. Matapos makita kung paano siya umalis kahapon, ang paraan ng pagtitig niya kay Lucas, alam ni Tali na si Liam ang may kagagawan nito. Gayon din, huminto si Lucas mga 1 oras na ang nakalipas, pinag-uusapan ang mismong bagay. Nagpunta ang mga pulis sa kanyang silid sa hotel, nagtatanong tungkol sa kanyang kaugnayan kay Tali at sa gabi ng pagkawala nito. Si Liam ay nag-aaral ng medisina, ngunit palagi siyang kumikilos na parang may degree sa criminology sa halip. "Sinasama mo lang ba ako sa lunch para tanungin ako tungkol kay Lucas?" Medyo iritang tanong niya. Kahit na si Liam ang kanyang pinakamalapit na kaibigan, naasar siya sa ginawa nito. Ang tanging nais niya ay kapayapaan. Iyon ang inaasahan niya, hindi isang sumpay na interogasyon sa susunod na araw. Ang kaso ay isang bagay na ibinaba niya mula sa sandaling siya ay umuwi. Nagbigay si Tali ng isang detalyadong pahayag sa pulisya na nagsasabing hindi siya kinidnap, ngunit sa halip ay kusang loob niyang umalis sa isla kasama niya. Ngunit ngayon, inaangkin nila na ang bagong ebidensya ay tumaas, at wala akong pagpipilian kundi tingnan ito ng higit pa. Sa swerte ni Tali at Lucas o sa halip, isa rin itong magandang ebidensya. Muling nagsalita si Liam. "No Tali, come on, I missed you. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala noong nawala ka? We need to catch up." Ang lalaki ay may kasanayan sa panghihikayat. Ang dami niyang alam. At kahit nagalit pa rin siya sa kanya, aminin niya na namiss niya ito at masama ang pakiramdam dahil sa labis na pag-aalala sa kanya. At saka, ang isang hakbang sa pagbabalik sa landas ng kanyang buhay ay may kasamang pagkakaibigan, di ba? Fine. Pero kung sasabihin mo ito, ayoko, mabilis na pagsingit ni Liam. Ipinapangako ko. Tumango si Tali, nakaramdam ng kasiyahan. Mabuti, at ibabagsak mo ang anumang iharap mo sa pulisya, malinaw ba ako? Sa halip na isang sagot, ang tanging sinalubong niya ay katahimikan sa linya. Alam niyang nag-iisip si Liam. Hindi niya gusto. "Liam, kung sasabihin mong kusang loob kang umalis, na hindi ko pa rin pinaniniwalaan na ginawa mo iyon dahil iyon talaga. Naiintindihan ko ang punto." Pinutol niya ito gamit ang isang eye roll. "Talagang hindi katulad mo, kung gayon bakit parang desperado ka na iwan ko to? Tingnan mo Tali, hindi ko alam kung naaalala mo, ngunit nanumpa ako sa iyo 2 taon na ang nakakaraan na paprotektahan kita sa aking buhay. And kung kinuha ka ng lalaking iyon at, ang lalaking iyon ay kaibigan ko mula noong ako ay 8 taong gulang, Liam. At talagang pasasalamat ko kung iiwan mo ito at huwag mong pagsalitaan siya na parang masamang tao. Tingnan mo, alam kong nasaktan kita. Nasaktan ako, ang daming tao at nag-aalala kayong lahat. At habang buhay ko iyon titiisin.
Pero yung lalaking yun ang nagpapasaya sa akin, okay. Himala lang na nakita ko siya ulit after all these years. Ikaw, gusto kong malaman kung bakit ako desperado na iwan mo ito. Pagod na kasi ako at gusto ko nang mag-move on. Inilibing ko lang ang daddy ko, Liam please. Naririnig niya ang natalo nitong buntong hininga sa dulo ng linya, at alam niyang mayroon siya. Sige. Siya ay napabuntong hininga. But please, Tali. Just tell me once and I'll never bring it up again. Ganyan ka ba talaga nagplanong umalis? Pinigilan mo ba lahat ng plano natin, sinadya mong alam mong aalis ka? Hindi sumagot si Tali. Hindi niya kaya. Hindi niya masabi sa matalik na kaibigan na umalis siya 1 linggo bago ang plano nilang umalis, dahil kapag sinabi niyang oo, crush siya nito. At kung sasabihin niyang hindi, mahihirapan si Lucas. Maaaring masubaybayan ang mga tawag sa telepono, tama ba? Kaya sa halip, tumahimik si Tali. Ngunit hindi niya alam na ito lang ang kailangan ni Liam na marinig para malaman ang katotohanan. Pupunta tayo sa pub. Sunduin kita ng 4 p.m. Tinapos niya ang tawag at humiga si Tali sa kanyang kama habang nakakapit pa rin ang kamay sa telepono. Iyon ay naging maayos kaya sana ay ibagsak niya ito tulad ng sinabi niya. Kailangan niya siya. Isang katok sa kanyang pinto ang nagpalipat-lipat ang tingin niya sa pinto, at pumasok si Lucas na may dalang 2 bag ng pagkain sa kanyang kamay, mukhang matalim gaya ng dati sa kanyang kulay abong suit. Isang ngiti ang hindi sinasadyang gumuhit sa kanyang mga labi nang umupo siya para salubungin siya. Dahil malilinaw na ang isip niya, na-appreciate niya kung gaano siya nandyan para sa kanya mula nang magsimula ang lahat ng ito. In all fairness, sinimulan niya ang karamihan sa mga ito ngunit hindi siya pinanagot ni Tali sa anuman. Mas pinaganda niya ang buhay niya. Hey, bulong niya sabay halik sa labi niya habang nakaupo sa tabi niya at nilapag ang pagkain sa nightstand niya. Hayagan niya itong tinanggap sa kanyang mga bisig matapos siyang mamis ng sobra at pananabik na makasama siya. Narinig niya ang boses nito nang tumawag ito kaninang umaga, ngunit mas maganda ang makita siya. Hey, I missed you, sabi niya habang kumalas ito sa kandungan niya. Kamusta ang meeting niyo? Napabuntong hininga si Lucas, inilipat siya sa nakastraddling position para magkaharap sila. Inabot niya ang kanyang hinlalaki upang haplusin ang pisngi nito ng marahan, at yumakap ito sa kanya. Ang tagal na simula nung magkahawak sila ng ganito. Simula nang makauwi sila, masyado nang hektik ang lahat, o malayo si Tali. Mabuti naman. Sana hindi ako nasundan ng trabaho dito. Ikaw ay isang CEO, mahal. Bahagyang tumawa si Tali bago nagpatuloy. Susundan ka ng trabaho kahit saan. Kung hindi lang sana, gusto kong pumunta ng maaga. Tinapos niya ang pag-uusap sa pamamagitan ng pagdadala ng kanyang mga labi kay Tali sa isang halik na maliit sa una, ngunit kalaunan ay napalitan ito ng higit pa. Pareho nilang kailangan ito kaysa inamin nila. Noong una, gusto siyang iuwi ni Lucas sa kanyang kwarto sa hotel. Ilang pinto ang layo ng kanyang ina, kung tutuusin. Ngunit ang isang paglalakbay sa bayan ay nagbigay sa kanila ng masyadong maraming oras upang magambala. Malamang na magsisimula silang mag-usap tungkol sa kung ano ang sinasabi ng mga pulis, at kahit na ito ay nagtagal sa hangin, hindi nila nais na magsalita tungkol dito. Kaya, sa lahat ng mayroon sila, ibinigay nila sa isa't isa ang lahat. Itinulak ni Tali ang blazer mula sa kanyang mga balikat sa labis na pangangailangan upang ang kanyang balat ay laban sa kanya. Siya ay labis na nalulumbay, labis na malungkot at labis na nag-aalala mula noong araw na marinig niya ang balita. Ang sex ay hindi nilulutas ang lahat, ngunit siya ay nasa desperadong pangangailangan para sa pagpapalaya. At si Lucas lang ang nakapagbigay sa kanya noon. Obliging to her silent request, inalis ni Lucas ang blazer sa isang mabilis na pagkibit-balikat. Itinulak niya ito ng patag sa kanyang likod habang ang mga kamay nito ay nagsimulang gumala sa kanyang katawan, lumulubog sa bawat kurba at nag-iiwan ng bakas ng mahalay na pagnanasa saan man siya pumunta. Kailangan kong mamit si Liam sa 4:00, sabi niya sa mabilis na paghingal habang sinusundan siya ng mga halik sa kanyang leeg.
Noong una ay sinaktan ng isip si Lucas, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na ang pagbabalik ng isang sosyal na relasyon sa kanyang mga kaibigan ay mabuti para sa kanyang paggaling. Kaya't ipinagpatuloy niya ang kanyang pahirap na paghalik sa kanyang leeg na may kasamang daing. Anong oras na? 2:30, napaungol siya, at sa isang mabilis na petik, pumwesto si Lucas sa ibabaw niya. Perfect, angal niya, and just like that, wala nang nagsasalita. Nagkatitigan sila ng ilang segundo, pinahahalagahan ang pagmamahal na nagmumula sa isa't isa, bago sila umunlad sa isang serye ng nakakaganyak na kaligayahan. Nakapagtataka, ang pakikipagkita kay Liam ay naging mas mahusay kaysa sa inaakala ni Tali. Wala siyang sinabi tungkol kay Lucas o sa pagkawala niya gaya ng ipinangako, at talagang nag-uusap sila gaya ng dati. Napagtanto ni Tali kung gaano niya namiss na makasama siya, at umaasa siya na sa hinaharap, magkakasundo sina Liam at Lucas. Nang dumating si Liam para sunduin siya, kakaalis lang din ni Lucas. Ang mga titig na pinagsaluhan ng dalawang lalaki ay hindi napapansin ni Tali. Halatang halata ang tensyon. Nilinaw din ni Lucas ang pagiging possessive niya sa pamamagitan ng pag-iiwan ng mahaba at malalim na halik sa kanya bago siya pinakawalan, at sinubukan ni Liam na umiwas ng tingin. Nag-alok pa nga si Lucas na siya mismo ang maghatid sa kanya sa pub, ngunit itinuro niya na magiging bastos ito sa kanya pagkatapos na payagan si Liam na pumunta hanggang sa kanyang bahay. Plano niyang sunduin siya at ihatid sa hapunan ngayong gabi. Pagkatapos ay ihahatid niya ito pabalik sa kanyang silid sa hotel, at tiyaking maganda ang gabi niya. Higit pa sa sandaling ibinahagi nila, ilang oras lang ang nakalipas. Napaawang ang labi ni Tali nang muling nag-replay sa kanyang isipan ang alaala. Ni hindi niya narinig ang sinabi ni Liam. So ano sa tingin mo? Umiling si Tali matapos bumalik sa realidad. I'm sorry. Ano? Kailan mo balak umalis papuntang California? Magkasama pa rin naman tayo, tama. The way he said tama told her na alam niya yun at susubukan din sigurong ilayo ni Lucas sa kanya. Matapos makita ang kotseng minamaneho niya ngayon at ang paraan ng pananamit niya, alam ni Liam na kailangang maging napakahalagang tao si Lucas. Ayaw niyang subukan at makipagkumpetensya sa kanya, dahil hindi yun katulad niya. Ngunit naghinala si Liam na hindi siya gusto ni Lucas at malamang nasusubukan niyang kausapin si Tali sa isang bagay maliban sa kanilang binalak. Sandaling tumayo ang guilt kay Tali matapos maalala ang mahigpit na mungkahi ni Lucas na bigyan siya ng sariling bahay para hindi na niya kailangang tumira kay Liam. Syempre, kailangan ko lang ng ilang oras para magplano bago tayo umalis ngayong Taglagas, sa halip ay sabi niya. Ito ay magiging isang mahirap na pag-uusap, ngunit alam ni Tali na hindi niya maiiwan si Liam upang magbayad ng renta ng mag-isa. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit nila binalak na magsama noong una. Sure, I'll help you as soon as you are ready, sabik niyang dagdag, at hindi na napigilan ni Tali na matawa. Mukhang sabik na sabik kang ilabas ako ng bansa ha. Mapaglarong akusasyon ni Tali. Namula si Liam sa katumpakan ng kanyang akusasyon. Sa tingin ko lang, isang bagong kapaligiran ang pinakamainam para sa iyo. Nagkibit balikat siya. Tama, at wala itong kinalaman sa mga nakakatakot at nagmamay-ari na boyfriend. Okay na rin siguro, pag-amin niya na ikinatawa nilang dalawa. Umiling si Liam habang humupa ang tawa. Ngunit ano ang mga posibilidad? Aalis ka ng ilang linggo at babalik bilang isang babaeng umiibig. Mahal mo talaga siya, di ba? Masakit sa isip si Liam. Halata sa lahat maliban sa kanya kung ano ang nararamdaman niya para sa kanya, at umaasa siya na ang oras nila sa medical school ay magbubunga sa kanya ng oras at lakas ng loob na kailangan niya para nakawin ang puso niya para sa kabutihan. Pero sadly, may ibang gumawa. I do, sabi nito sa kanya na may mahinang ngiti. Sa tingin ko ay minahal ko na siya ng matagal. Pero bata pa lang ako, alam mo ba? Hindi ko sana alam. Sa kabila ng kanyang pananakit at pag-iisip na kinuha siya ni Lucas ng labag sa kanyang kalooban, nakikita niyang masaya si Tali, at sapat na yon. Basta sa ngayon. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan ng dalawa, at ang araw ay sumilay sa abot tanaw sa magagandang kulay ng papalubog na lugar. Ito ay isang tanawin upang makita,
at kung bakit karamihan sa mga tao ay bumisita sa pub sa oras na ito ng gabi. Gusto mo ng isa pang inumin? Tanong ni Liam pagkaraan ng ilang sandali. Yeah, sure. Nothing too strong though. Naago ng atensyon niya ang ringtone niya sa bag niya nang umalis si Liam para pumunta sa bar. Parang kotse ang bilis ng tibok ng puso niya nang makita ang pangalan ng kapatid niyang nag-flash sa screen niya. Sabik na pinunasan ito ni Tali at inilapit sa kanyang tenga. Amy, Ate Tali, okay ka lang? Tanong ni Amy. May kaunting hinanakit pa rin ang boses niya, pero puno rin ito ng pag-aalala. Gayunpaman, labis na natuwa si Tali na talagang kinakausap siya ng kanyang kapatid upang bigyang pansin ang pag-aalala. Ayos lang ako. Mahusay ngayon. Pwede ba tayong mag-usap? Iyon lang ang gusto niya. Malaking bahagi ng kanyang depressive mood nitong mga nakaraang araw, ay ang ugali ni Amy sa kanya. Ang kanyang 17 taong gulang na kapatid na babae ay ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi niya kayang mawala din siya. Ayos ka lang? Naguguluhang tanong ni Amy. Teka, hindi mo narinig? Hindi ba? Nagsalubong ang kilay ni Tali sa pagkalito. Narinig kong ano. Sandaling namayani ang katahimikan sa linya. Ayaw ni Amy na siya ang magsasabi sa kanya. Ngunit ilang oras na ang lumipas, kaya inakala niyang alam na ni Tali. Narinig kong ano, Amy. Ang boses ni Tali ay apurahan na ngayon habang ang kanyang puso ay tumibok. Bumalik si Liam na may dalang inumin, ngunit naging seryoso siya nang makita ang ekspresyon ni Tali. Boyfriend mo si Lucas. Mahinang bigay ni Amy, at muntik nang mahulog si Tali sa upuan niya. Hindi niya alam kung ano iyon, ngunit ang tono ng boses ni Amy at ang pagtawag nito sa kanya na nagtatanong kung okay lang ba siya ay nagsabi sa kanya na hindi ito maaaring maging anumang mabuti. Tumulo na ang mga luha sa kanyang mga mata bago pa niya alam ang nangyari. Nawalan siya ng ama, hindi niya kayang mawala din ang mahal niya sa buhay. Ano naman sa kanya, Amy? Tanong ni Tali na basag ang boses. Naririnig niya ang malayong buntong hininga ni Amy sa linya habang bumibilis ang tibok ng puso niya sa milya kada oras. He got arrested, Ate Tali. He's in jail. At dito na po, nagtatapos ang part 15 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV at Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.